everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So mga ka-Pinoy Crew TV, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung update sa ICC. So maraming nangyayari sa Pilipinas. Mamaya na natin yan bibigyan ng pansin. Doon muna tayo sa ICC kasi andun si Tatay Digong. Kung ano yung mga pangyayari ay alamin muna natin. So ang pre-trial chamber 1 na ang mga hurado doon, ang mga judges, ay walang iba kung yung tatlong babae, yung mga 3 mosquiteras, si Judge Julia Antoanila Motok, siya yung presiding officer, yung palagi nagsasabi na merci beaucoup. At saka yung judge na inireklamo ng defense na dapat mag-inhibit o dapat umalis sila dahil magkakaroon na ng bias yung kaso. Kasi na-prejudge na nga si Pangulong Rodrigo Duterte. At saka yung isa na si Maria Socorro del Flores, yung taga Mexico na judge. Puro sila mga babae. O diba? Talagang tinapat si Tatay Digong sa mga babae dahil palagi siyang babae kapag siya ay nagjo-joke. So, yung iba, alam nyo na, dahil feminist daw. So, yung situation ay sabi dito na, situation in the Republic of the Philippines in the case of the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. So, yung nasa ano taon nila, baka sabihin na namang fake. Hindi to fake. Hanapin nyo kaya yung page nandun yon. So, ito yon. Decision on the prosecution's application under Regulation 35 of the Regulation of the Court. So, nabasa ko lang po dito kasi nung mga nakaraang linggo, ang defense ay talagang nag-request sila sa Chamber 1 na mag-inhibit ang dalawang judges na ito. Na ito yun sila. Ipakita natin ang mga judges na nirereklamo na hindi sila dapat maging judge. So, antayin niyo ha. So, ito yun sila. Kita niyo na. Ayan. Ito si Maria Socorro from Mexico. At ito naman from Africa. Ang kanyang pangalan ay si Adelaide Sophie Alapini Ganzo. Yun, silang dalawa. Tapos, yung si Judge Julia naman, Antoanela Motok, siya yung presiding officer. So, bakit palagi nilang ginagrant ang prosecution? Napaka-bias nila. Alam nyo, nung nag-request si Attorney Kaufman and the Council of FERD, hindi ginagrant, tinatawag nito, dismiss. Pero, kapag ang prosecution na ang mag-request ng ganito, ganyan, ganere, granted agad, o diba? So, para na lang silang naglalaro-laro dyan. Kasi nga naman, wala na ang principal prosecutor na si Karim Khan dahil siya ay pansamantalang bumaba dahil meron siyang kaso ng sexual harassment. Diba? Yung maglilitis kay FPRD ay lilitisin din. Ano nangyari? Ba't ganon? So, sino ang tatayo? Okay, ito ang tatayo. Ito yung pinaka-principal. Ang pangalan niya ay si Mami Mandiaye Niang from Senegal sa Africa. Yan na. Kita nyo na? Yun sila ang mga assistant prosecutor na siya ngayon ang nagpapatuloy. Siya yung nag-request. At saka meron siya ditong kasamahan na si Najat Samiem from Fiji. Deputy prosecutor na, assistant sila yon. So, ngayon, itong mga prosecutors na ito, nag-request sila na palawigin ang kanilang paghahanap. O diba? Si Tatay Digong nasa kulungan na, pero sila naghahanap pa rin ng ebidensya at mga witnesses. Anong klase yan? Paano na lang pag acquitted si Tatay Digong? Paano na lang kung siya ay inosente? Sino pwedeng ipalit doon? Si Motok? Si Alapini? Yung tatlong judges o si BBM, sino pwedeng ipalit? Kasi yung tao na kulong doon,
na suspected pa lang. Pero kinlong na, ang layo. Imagine, sobrang stricto, sobrang gipit. Ang pwedeng bumisita lang ay ang kamag-anak, ang abogado, ang priest at diplomatiko. Hindi pwedeng bumisita ang mga friends na mga best friends ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So dito, alamin na natin kung ano ang mga request na girnan ng chamber sa kanila. Ito, dito na tayo sa result. Englishin natin, pero maraming nagsasabi na sana may Tagalog or Bisaya. Pero itagalog na lang natin. Okay, so ito yung request. Alam mo, grant agad. For these reasons, the chamber hereby grants the request. 1. Orders the prosecution to complete the disclosure of the arrest warrant materials related to the relevant witnesses mentioned in the request by no later than July 1, 2025. What? More than 1 month, guys. Imagine, ano pa lang tayo ngayon? May 22? Tapos, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 9 days. And then, 1 month, 30 days. July 1, o diba, meron pa silang sapat para mag-gather o para manuhol. Yun. See? Dapat, nung hinuli nila si Pangulong Rodrigo Duterte, dapat yung ebidensya ay nandun na. Kasi itong dalawang judge na to na ni-request ng lead counsel or counsel ni FPRRD na mag-inhibit sila or umalis sila dahil meron na silang prior knowledge, meron na silang kaalaman sa mga kabulastugan na sinabi ng prosecution, na sinabi ng mga taong naghabla kay FPRRD na kung alam nyo na si Trillanes ay isa yon at saka si Dilima ay isa yon at yung iba pa dyan, si Risa Ontiveros na ngayon, ang laki-laki na kanilang ngiti dahil naipakulong nila doon kasi nga minamock ni FPRRD ang ICC. Now, hindi naman siya mapupunta doon if hindi nakipag-cooperate ang bangag administrasyones. Na? Kung babasahin niyo yung ICC, ano ang kala? It is the court of last resort. Paano naging last resort? Hindi nga nagkaso sa Pilipinas, wala nang kaso eh. Wala na silang jurisdiction, pero pilit pa rin nilang isinisiksik, inidikdik na yun na nga may kasalanan sila lang yung nag-usap-usap pa, akalain mo. Next, orders the prosecution to submit any applications for reduction not falling into the standard categories, non-disclosure of witnesses, identities, or non-disclosure of the entire items of evidence. Hindi i-disclose. Tatago. And the VWO to submit observation on such application, if any, by no later than 16 June 2025. Half month. See? Orders that any responses to such applications, if any, be submitted to not later than 20 June 2025. Ang haba na mga panahon na ibinibigay. Samantalang sa defense, 1 week, 2 weeks yan, tapos na, kailangang isubmit mo. Diba? Sobrang bias talaga ito nila. As in, super bias. Okay, so, yun. At ito, si Naina na, Judge Yolia Antoniela Morok, presiding judge. At saka, Judge Rini Alipini, Sofia Alipini, Canson. And then, Judge Maria del Socorro Flores Liara. Dated Tuesday, 20 May 2025 at The Hague, the Netherlands. Fake. Hanapin nyo kung fake. Yun. Alam nyo kasi, ang ICC na yan, pagkahaba-haba na ng kanilang itinagal since 2002 until now, so 23 years na, yung kanilang na-convict ay iilan pa lang. So, how many people na-convict nila? Ito, binasa ko talaga
How many people has the court convicted, ICC? So, have issued 11 convictions and 4 acquittals. O, na-convict na tapos na-acquit pa. 21 people have been held in the ICC Detention Center in The Hague and have appeared before the court, and 31 people remain at large. So, mga kababayan ko, nais niyong malaman na ang ICC sa pagkadami-dami ng mga makasalanan sa mundo, sa pagkadami-dami ng mga may pinatay sa buong mundo, center lang talaga nila ang nasa Africa, ang nasa Latin America. At ito si Pangulong Rodrigo Duterte ang kauna-unahang tao dito sa Asia na nakulong. Samantala, ang Myanmar nag-i-enjoy pa rin sa pagpatay ng mga tao. Hindi nila makuha-kuha. Bakit? Dahil ang mga tao sa Myanmar ay hawak ng militar na gobyerno. Hindi mapapasok yun. Kahit na girahin nyo na lang doon, International Criminal Court. Sinasabi nyo na tumutulong kayo sa mga taong biktima. Yung presidente namin dyan, biktima din yan siya. Kasi yung kanyang war on drugs, sa batas niya yun. Hindi pala batas. Ordinansa niya yun, hindi pala ordinansa. Kanya yun para makontrol ang mga masasamang elemento sa Pilipinas. Para protektahan niya ang mga Pilipino. Hindi yun para sa sarili niya. So, alamin niyo muna, imagine, Pilipino ka ang mag-judge sa'yo, walang kaalam-alam kung anong nangyayari sa Pilipinas. Or baka naman. So, yun lang po. Maraming salamat at magkita-kita ulit tayo bukas. Bye-bye. Spent all my life holding all of it closely. I played